Hebrew pala yan. Hebrew 5:11. Pakinggan nyo mabuti. Marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Kita nyo po, take note po. Yung pong tamang makinig sa salita ng Diyos, nanatili daw po yung Christian, infant Christian. Sabi po dito, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo yung matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Pakinggan yung mabuti. Kapag tamad daw tayo makinig ng salita ng Diyos, sabi dito, magiging katulad ka ng sanggol na lagi na lang gatas ang gustong isubo. So hindi ka lalago kung tamad kang makinig ng salita ng Diyos. Hello? Kapag magsipag ka makinig ng salita ng Diyos, magpasa ng salita ng Diyos, mabilis yung iyong process sa paglago, mabilis. At magagamit ka agad ng Panginoon. Ngayon, sabi nga dito, hindi kayo nagagamit. Sabi niya, hindi, dapat nga sana tagapagturo na kayo, serba ni Pure. Pero bakit hindi kayo nagamit? Kasi sabi doon, ayaw hindi kayo makinig. O ibig sabihin, kung gusto natin mabilis lumago, magamit ng Panginoon, pagbutihin yung pakikinig at maging masipag sa bawat pakikinig ng salita ng Diyos. Yung po payo ng Bible. Yearn for the Word of God. Maging sabik daw sa pakikinig. Last verse po tayo. 1 Peter chapter 2, verse 2. Pakiramdaman natin yung sarili natin. Tayo ba'y sabik? O walang ganang makinig? Chapter 2, pakinggan yung mabuti. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Dapat daw katulad tayo ng sanggol na sabik sa gatas. Kita yung sanggol? Nakapaggutom na gutom yan, gusto sumakmal. Dapat ganun tayo. Ay, ngayon may gawain ngayon. Sabi ka kung makinig sa Word of God. Kapag ganun daw, mabilis kang mag-mature. Pero kung tamad ka, nakita ba kayong taong tamad pumunta ng gawain, lumago? Wala mo. Kita niyo yung mga taong ayaw pumasok ng simbahan? Natiling sanggol yan, wala pang sperm pa lang sila. Kaya ganun po, nakabatay ho yan sa atin yung proseso ng pagiging mature Christian. Nasa atin po yan kung paano natin pagsikapan yan. Conclusion, ito po isang tanong, are you infant Christian o mature Christian? Yun po yung isang tanong. Iiwanan natin yan. Kaya po mga kapatid, yung pong mensahe na events after Jesus was born, pinagpapatay ang mga sanggol pagkatapos ng Kapaskuhan. Magpapasalamat tayo sa Diyos dahil dumating na yung panibagong taon sa Miyerkules ay panibagong taon ng 2005. Magpapasalamat tayo, buhay pa tayo sa spiritual. Tuloy pa tayo sa pananampalataya. At lalo pa nating hangarin na magagamit tayo ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Huwag tayo magpagapi, anumang sitwasyon ng buhay. Part na po yan, huwag kayong magtaka kung may mga karanasan kayo. Part po yan ng buhay natin. Pag huwag kayong magtaka, ano ba naman ito? Kung kailan kami nagiging aktibo sa gawain, ito pa nangyayari. Hindi, huwag kayong magtaka. Kasi part po yan ng ating journey. Amen? Huwag kayong mahinaan ng loob, tuloy lang. Makarinig ba kayo na parang natatamaan kayo sa mensahe, tuloy lang. So sabi nga yung ni Jason, i-manage mo lang. Kasi isang araw, sa ikalalago mo yan. Ayaw kasi ni Lord na manatili tayo sanggol. Kasi ang punteriya ng kaaway ang mga sanggol. Madali silang gapiin ng kaaway. Huwag kayong pumayag na manatiling sanggol para hindi kayo magagawin ng kaaway. Amen po ba? Sige po, tayo po ay tumayo.
under your cover me within your mighty hand. When the oceans rise and time is gone, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and night. I will be still, know you are God. My praise, my soul, in Christ alone. Know His power in kindness and trust. When the oceans rise and time is gone, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the floods. I will be still, know you are God. When the oceans rise and time is gone, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Manalangin tayo mga kapatid, personal prayer. Panalangin natin na tayo po ay lalo maging matatag. Lord, salamat Panginoon na muli niyo po kami na-remind ngayon. Patapos na po ang taong 2024 at meron po kaming narinig na balita na this coming 2025, hindi namin alam kung gaano ito katotoo, na meron pong sakunang darating na napakalakas. Kailang Ama, huwag niyo pong hayaan na kami ay panghinaan ng loob. Ano bang katutupa ito, kapahayagan sa isang propeta. Kung ito may totoo, ilagay mo sa aming puso na hindi kami matitinag. Magtiwala kami sa iyo. Ano bang aming susungin sa 2025, hindi kami mag-alala sapagkat ikaw ang aming kasama. Walang bagay na anumang gagapit sa buhay namin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming pinaglilingkuran. Patibayin mo po ang pananampalataya ng iyong mga anak dito sa CCMC. Ano bang sitwasyon na aming harapin, hindi kami mahinawang paglingkuran ka. Hindi kami tatamarin maglingkod sa iyo. Wala kaming titignan kundi ang paglingkuran ka, Panginoon. Patuloy namin tinataas, O Diyos, ang kapatiran CCMC at lahat ng kapatiran sa buong mundo, patibayin mo lalo upang mapaglingkuran ka. Father God, we worship you, glorify your name. In Jesus' mighty name, amen. Sa ating pagpapatuloy, tawagan po natin si Sister Marilu para sa ating offertory.
tayo mag-umpisa o bago tayo magbigay ng ating mga kaloob sa Panginoon, mayroon na akong babasahin sa inyo sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyan, halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ang ating pagbibigay, nakapaloob ito sa Mateo 6:33. Sabi ganun, higit sa lahat, bigyan natin ng halaga ang kaharian ng Diyos. Ang pagbibigay natin ay pagpapalago din sa kaharian ng Diyos. Amen. Kasi paano tayo hindi natin kayang maghayo o kagaya nitong magagawa natin ngayon kung walang nakapaloob na pinansyal. Amen? Amen. Kapag inuuna natin ang Diyos, kung ano mga papangangailangan natin, kagaya niyan, hanap tayo ng trabaho, o may mga sakit sa pamilya natin, nakakapaloob dito sa Mateo 6:33. Unahin natin siya. Ako talaga, ilang beses ko na nasusubukan, hindi talaga ako lumalapit sa doktor. Pinag-pray ko lang at nire-review yan. Amen? At talagang matindi ang pananampalataya ko.